Bagamat si Xi ang Panginoon ng lungsod ng Yunshan, ay namumuhay sa Karangyan, kilala siya bilang patas at maawain. Hindi niya inaabuso ang mga tao sa kanyang nasasakupan. Sa bawat desisyong kanyang ginagawa, palaging mas pinipili niya ang mga ligtas at di mapanganib na paraan. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit nananatili siyang mababa ang profile. Samantala, ang kanyang anak na si Xian ay kilala bilang laging nasa red light district. Hindi siya nagdudulot ng seryosong gulo, ngunit dahil sa kanyang pamumuhay, itinuturing siya ng marami bilang walang silbing basura. Lingid sa kanilang kaalaman, marami ang lihim na nadidismaya at nandidiri sa kanya. Isang araw, nagulat ang buong lungsod nang biglang may mga pahayag na kumalat sa bawat sulok nito. Isiniwalat ang di umano'y mga karumal-dumal na gawain ni Xian. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa harap ng tarangkahan ng pamilya Xi, galit na sumisigaw. Ang Xian na ito ay grabe na. Hindi lang siya nang dadakip ng mga babae, ginagahasa pa niya ang mga ito sa lahat ng posibleng paraan. Mas masahol pa siya sa hayop. Sigaw ng mga tao sa harapan ng tarangkahan ng pamilyang Xi. Pati ang matandang babae ng pamilya Lawang ay dinukot niya. Dagdag pa ng galit na mga mamamayan. Sa loob ng palasyo, makikita si Xian na nakaupo sa kanyang trono, kalmado ngunit may bakas ng isang nakatagong plano. Sa harap niya, lumapit ang kanyang mga tauhan upang magulat. Young Master, ipinakalat na namin ang mga pahayag sa buong lungsod, ayon sa utos mo. Galit na galit ang mga tao ngayon, ulat ng isa. At ang Panginoon ay nasa malalim na pagsasanay. Kung hindi, tiyak na lalong mahihirapan siya sa pag-awat ng galit ng masa. Tila nag-aalangan, nagtanong ang isa sa mga tauhan, Young Master, bakit mo ito ginagawa? Bakit sinisira mo ang sarili mong reputasyon? Ngunit ngumiti lamang si Xian at mahinahong sumagot, hindi pa ito sapat. Ano, hindi pa sapat? Sabay-sabay na reaksyon ng mga tauhan, halatang hindi makapaniwala. Tumayo si Xian, taglay ang isang tiyak na tingin, at inutusan sila, sige, ituloy niyo lang ang ginagawa niyo. Titingnan ko kung anong bago pang maaaring isulat. Agad silang nagbigay galang at sabay na nagsabi, nauunawaan namin, Young Master. Bago mabilis na umalis upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Naiwan si Xian sa katahimikan ng silid. Sa harap ng kanyang mystical system, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil ako ay isang mabait ngunit walang kwentang mayaman, bakit hindi ko pagawing mas masahol pa ang lahat? Ang tanging magagawa ko ngayon ay magbigay ng isang huling pagsubok. Ang sistema ay nagbibigay sa akin ng origin points mula sa galit ng mga tao, ngunit napakababa ng halaga ng mga ito 0.1 points lamang kada damdaming galit. Mabagal ang proseso, tila pisod-pisod lang ang naaani ko. Matagal bago ko mabuo ang isang point. Tumingin si Xian sa interface ng sistema. Sa harap niya ay makikita ang kasalukuyang estado ng kanyang kasanayan. Nag-isip siya ng malalim. Ngayon ay mayroon na akong 3 points. Ngunit sapat na ba ito upang ma-upgrade ang Finger of Nirvana sa mas mataas na antas? Bagamat ang kasanayang natutunan niya mula sa Jade Tablet ay tila isang medikal na pamamaraan, alam niyang hindi ito basta-basta. Ito ay isang immortal method, isang teknik na hindi naririnig sa main world. Ang pagkakaroon nito sa mundong ito ng martial arts ay tila isang biyayang hindi maipaliwanag. Noong may dalawa lang akong origin points, sinabi ng sistema na hindi ito sapat para i-upgrade. Subukan ko muli ngayon. Upgrade successful. Skill Master's Finger of Nirvana. Kasalukuyang antas, Level 1. Epekto, pansamantalang paggaling ng mga sugat at sakit sa mababang antasan na mundo. Agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Mainit ito, ngunit tila hindi ito normal na enerhiya. Napakahiwaga nito. Karapat-dapat nga itong tawaging isang secret immortal method. Naalala niya ang mga araw kung saan nasa level 0 pa lamang ang kasanayan. Magagamit niya ito ng isang beses tuwing 12 oras upang pansamantalang maibsan ang sakit ng kanyang ama, na halos wala ng pag-asa. Ngunit ngayon, sa level 1, sapat na kaya ito upang ganap na gumaling ang kanyang ama. Walang sinayang na oras si Xian. Agad siyang nagtungo sa silid ng kanyang ama. Mahal kong ama, bumalik ako upang tulungan kang gumaling. Ngunit sa halip na pasasalamat, sinalubong siya ng galit. Walang silbing anak. Umalis ka na.
Ang paulit-ulit mong pakikialam sa aking mga sugat ay walang saysay. Ama, sagot ni Xian, puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. Ang kasanayang ito ay hindi na tulad ng dati. Ito ay natutunan ko mula sa Jade Tablet. Sa kabila ng pagtanggi ng kanyang ama, ginamit ni Xian ang Finger of Nirvana. Hindi niya inalintana ang mga sigaw ng kanyang ama habang isinasagawa ang medikal na proseso. Lumipas ang ilang oras at natapos na rin si Xian sa gamutan ng kanyang ama. Pagkalabas niya, agad siyang napabuntong hininga at napabulalas. Gusto mo ba akong kalabanin? Dahil kulang pa ang aking teknik at wala akong ganap na kaalaman sa mga acupuncture points. Tinamaan ko lang ang dulo. Ano kaya ang mali? Pero, ang mahalaga ay naisagawa ko ang medikal na epekto. Walang problema. Kahit na nasa level 1 pa lamang ako, nagawa kong pagalingin ang mga sugat ng aking ama at nailigtas siya mula sa panganib. Ngunit, hindi nito naibalik ang kanyang mga nawalang kakayahan sa martial arts. Kung nais ko siyang tuluyang makabalik sa dating lakas, kailangan ko pang i-upgrade ang kasanayan kong ito. Subalit, sa puntong ito, wala na akong sapat na origin points para mag-upgrade. Kahit pa may taas ko ang isang antas nito, hindi pa rin magiging epektibo sa laban ng Finger of Nirvana. Ang Finger of Nirvana, bagamat malakas sa paggagamot, ay hindi sapat sa larangan ng labanan. Ngunit ang baryasyong teknik ng aming pamilya, ang Finger of Vajra, ay naiiba. Bagamat mas mababa ang antas nito kumpara sa Finger of Nirvana, ito'y isang attack class martial art. Sa usapan ng pakikipaglaban at pagpatay, mas angat ito kaysa sa orihinal na teknik. At ang sarap sanang matutunan ko rin ang Finger of Vajra, ngunit sige na nga. Isang biyaya na rin ang pagkakaroon ko ng Finger of Nirvana. Wala nang dahilan para paulit-ulit ko pa itong alalahanin. Ngayon na hindi na kailangan ng aking ama ang aking tulong, maaari ko nang ipagpatuloy ang susunod na hakbang ng aking plano. Ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan, na agad namang lumapit at yumuko, "Young Master, anong maipaglilingkod namin sa inyo? Hanapin ninyo ang lahat ng pinakasikat na erotic picture books sa merkado." Utos ni Xian na may seryosong tono. Nagulat ang kanyang mga tauhan. Anong klaseng utos ito, Young Master? Bulong nila sa isa't isa. Ngunit hindi pa tapos si Xian. At pagkatapos nito, ihanda ang mga kabayo. Dadalhin nila ako sa pinakamagarang brothel sa lungsod. Pagkalipas ng isang araw, makikita si Pan Wei na papasok sa tarangkahan ng lungsod ng Yunshan. Malinaw ang tensyon sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang kapaligiran. Napapikit siya ng mariin, sabay na pabuntong hininga. Narito ang lahat ng masasamang gawa ng hampas lupang iyon, si Xian, bulong niya sa sarili, puno ng galit. May nakahalata na kaya na ang ama niya ay nasa bingit ng kamatayan. Malamang ay sinasamantala na ng mga tao ang pagkakataon na pabagsakin siya. Ngunit, nagulat si Pan Wei sa kanyang nasaksihan. Bakit parang walang pakialam ang mga tao? Ganito ba kataas ang prestihiyo ng pamilya Xi dito sa lungsod ng Yunshan? Habang patuloy siyang naglalakad, napansin niya ang isang grupo ng mga tao na nagkakagulo sa di kalayuan. Ano ang meron doon? Tanong niya sa sarili. Sa kinaroroonan ng mga tao, maririnig ang malakas na boses ng isang lalaki. "Halika na, kwentuhan mo pa kami ng isa." Sigaw ng mga nakapalibot. Sumang-ayon ang lalaki at ngumiti. "Sige, ikukwento ko muli sa lahat." Nagpatuloy siya, sinasabi na noong panahong tumakas mag-isa ang bayaning si Pan Wei, ang kanyang kasintahang si Luo Xiaoyun ay nahuli ni Xian at ikinulong sa piitan nito. Doon, nakaranas siya ng iba't ibang uri ng pagsasanay, at natutong gumawa ng daan-daan, iba't ibang uri ng posisyon. Biglang nagulat ang mga tao at napabulalas, "Totoo ba ito? Grabe naman," sabi ng isa. "Ang mga walang kwentang binatang ito, talaga namang may alam sa kalokohan." Ang isa pa ay nagsabi, "Ang bayani palang si Pan Wei ay tila lubos na naligay sa kahihiyan." Paano naman hindi? Sabat ng isa pa, si Xian mismo ang nagkwento nito. Dahil sa narinig nagngingit-ngit sa galit si Pan Wei, napamura ito sa ilalim ng kanyang hininga. "Xian, isusumpa ko, papatayin kita." Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, tuwang-tuwa si Xian habang sunod-sunod siyang nakakatanggap ng origin points mula sa galit ni Pan Wei.
Hindi na nakakagulat, sabi ni Xian, sabay ngiti. Anak ng Diyos kasi ako. Ang mga libre nila mas nagiging kapaki-pakinabang kaysa sa iba. Habang humihigop siya ng kape, biglang may damapo sa kanyang mesa, isang ibong may dalang sulat. Kinuha niya ito at binasa. Bigla siyang napangiti nang mabasa ang nilalaman. Sa wakas, nakumpleto ko na ang lahat ng kinakailangan ko. Tumayo si Xian, baka sa kanyang mukha ang kasiyahan. Sandali na lang, sabi niya. Makakapag-ipon na ako ng sobrang origin points para mag-level up. 7 araw ang lumipas. Sa isang tahimik na silid, makikita si Xian, nakatuon ng atensyon sa kanyang sistema. Pinipilit niyang i-upgrade ito habang mariing sumasambit. Bakit hindi pa rin ito sapat? Biglang sumagot ang malamig na boses ng sistema. Paumanhin, wala kang sapat na origin points para may sigawa ang upgrade na ito. Halos mapahawak siya sa kanyang ulo, nanlumo. Kahit na 3 puntos lang ang kailangan para sa level 1, 10 naman para sa level 2, paano hindi sapat ang 15 puntos para sa level 3? Hinampas niya ang mesa, mukhang ang Finger of Nirvana ay talagang ubos puntos. Maya-maya, tumayo siya at nagpahayag. Tama na, hindi na ako makakapaghintay pa. Kahit sapat na ang level 2 ng Finger of Nirvana, ang huling poke ko ngayon ay dapat magbigay ng ganap na lakas sa aking ama. Sa silid ng kanyang ama, agad niyang binuksan ang pintuan. Mahal kong ama, narito ako upang bisitahin ka muli. Ngunit bigla siyang napatigil. Napansin niya ang tila banal na aura sa paligid ng kanyang ama. Ama, dinadaya ba ako ng aking mga mata? Bakit parang may isang banal na liwanag sa likod mo? Tahimik na ngumiti ang kanyang ama at sumagot. Aking anak, narating ko na ang enlightenment. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, kaligayahan man o lungkot, ay walang saysay. Huwag kang mag-alinlangan sa pagganap sa iyong tungkulin. Hindi na nag-aksaya ng oras si Xian, sige, ama, diretsuhin na natin ito. Finger of Nirvana 18 pokes. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kanyang ama. Ilang saglit lang ay tumayo itong tila bumalik ang lakas ng kabataan. Ama, nasiyahan ka na ba? Gusto mo pa bang dagdagan ko ito? Tanong ni Xian na may pilyong ngiti. Nakangiti ang kanyang ama habang sinasabi 4 na araw lang ang inabot upang maibalik mo ang aking martial arts. Tunay na kamangha-mangha ang Jade Tablet na ito na namanan natin. Ngunit sa kabila ng saya, may kapilyuhan pa rin sa tinig ng ama. Anak, kung magpapakatapang ako at hayaang pukpukan mo pa ako ng ilang daang beses gamit ang iyong teknik, sa tingin mo ba mas mapapalakas mo pa ako? Saglit na napahinto si Xian at napabuntong hininga bago sumagot ama. Sa tingin mo ba ang aking teknik ay parang 1,000 taong gulang na Snow Lotus o 10,000 taong gulang na ugat ng Fleece Flower? Napaka-extraordinaryo nang naibalik nito ang iyong martial arts, hindi ba? Napakamot ng ulo ang kanyang ama, tila napagtanto ang sarili niyang kasakiman anak, parang masyado yatang naging sakam ang iyong ama. Ngunit sa kabila ng pagbabalik ng lakas niya, may alinlangan pa rin. Kahit na ibalik mo na ang aking martial arts, hindi ko pa rin kayang talunin si Pan Wei. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Xian habang tumugon huwag kang mag-alala, ama. Kung susundin mo lang ang plano ko, ang kasalukuyan mong lakas ay sapat na upang patayin si Pan Wei. Nabuhayan ng loob ang kanyang ama at tumayo ng tuwid mahusay. Karapat-dapat kang tawaging aking anak. Ngayon, kailangan nating mag-isip kung paano natin mahuhuli ang magnanakaw na si Pan Wei sa loob ng kalahating buwan. Ngunit napailing si Xian, bahagyang nakatawa kawawa naman ang aking ama. Napaka-honest at mapag-alaga, pero bakit pa tayo maghihintay sa ating kalaban na dumating? Dahan-dahan siyang lumapit sa ama at bumantong hininga may plano na ako. Tiyak na may paraan si Luo Xiaoyun upang makipag-ugnayan kay Pan Wei. Kaya bakit hindi na lang natin? Bigla silang nag-ambala nang dumating ang isang tauhan, tumatakbo at halos hinahabol ang hininga aking Ginoo. Masamang balita. Narinig ni Lord Luo na si Luo Xiaoyun ay niyurakan sa iba't ibang paraan, at siya ay papunta rito upang maghabol ng sagot. Nanlaki ang mata ng ama ni Xian, totoo ba ito? Agad na sumagot si Xian. Ama, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang ang lahat ng ito upang iligtas ka. Ngunit galit na sinigawan siya ng kanyang ama. Walang kwentang anak. Dinungisan mo ang pangalan ko. Tanggapin mo ito, Finger of Vajra.
Matapos ang ilang minuto, sinalubong nila si Lord Luo. Humingi ng tawad ang ama ni Xian. Pinagbigyan ko na ang aking pasaway na anak ng leksyon. Pakiusap, patawarin niyo siya. Nakayuko si Xian habang nagsasabing, Ama, nagkamali ako, pangako, hindi ko na uulitin ito. Tumango si Lord Luo, ngumiti ng bahagya sapagkat lahat ng ito ay isa lamang malazwa na biro ng iyong minamahal na anak. Hindi na kailangan ng lungsod Lord na gumawa ng anumang ganting aksyon, tama. Tumayo ang ama ni Xian, nagpakumbaba pasensya na Lord Luo kung hindi ko na kayo masamahan pa. Nang makaalis si Lord Luo, bumaling ang ama kay Xian. Ikaw, walang hiyang bata, pwede bang itigil mo na ang pag-aarte mo? Ngunit ngumiti lamang si Xian, puno ng kumpiyansa. Ama, paano pa natin maipapakita ang ating mabuting layunin kung hindi natin susubukan? Kahit ang biyenan kung walang pakialam sa anak niya, tiyak na gagawa ng paraan upang iligtas si Xiaoyun sa dagat ng paghihirap na ito. 7 araw muli ang lumipas. Sa piitan ng pamilya Xi. Sa madilim at malamig na silid, naruroon si Xiaoyun, nakatanikala at pagod na sa mga araw ng pagkakakulong. Bigla siyang napalingon sa tunog ng papalapit na yapak. Nagtanong siya ng may halong kaba. Sino yan? Isang pamilyar na boses ang sumagot. Xiaoyun, ako ito. Laking gulat niya nang makita ang kanyang ama, si Lord Luo, na pumasok sa silid. Mabilis niyang tanong ama, narito ka ba upang iligtas ako? Tinitigan siya ng kanyang ama at nagsalita ng mahinahon ngunit may determinasyon. Sa mga nakaraang araw, naghintay ako ng tamang pagkakataon. Ngayon, nagtagumpay akong gamitan ng pampatulog ang mga bantay. Ligtas ka na, anak. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang tumakas. Naluluha, sagot ni Xiaoyun. Ama, hindi ko kayo sinisisi. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng masamang pamilya Xi. Mabilis silang umalis mula sa piitan, naglalakad sa madilim na kagubatan. Ngunit nang makarating sa isang ligtas na lugar, tumigil si Lord Luo at hinawakan ang kamay ng anak. Xiaoyun, hanggang dito na lang ang maitutulong ng iyong ama. Lumayo ka na ngayon. Pero, ama, pilit na sumagot si Xiaoyun, ngunit pinutol siya ng kanyang ama. Kailangang bumalik ako upang harapin ang mga demonyo na sina Xizin at Xian. Mag-ingat ka, anak ko. Sa huling yakap, tuluyan nang naghiwalay ang mag-ama. Habang tumatakbo sa kagubatan si Xiaoyun, isang bagay lamang ang nasa kanyang isipan. Ang paghahanap sa kanyang kapatid na si Pan Wei. Sa isang kubo sa kagubatan, nakarating si Xiaoyun sa bahay ni Pan Wei. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sumigaw. Kuya Pan Wei, narito na ako muli sa iyong tabi. Nagulat si Pan Wei at mabilis na lumapit kay Xiaoyun. Hinawakan niya ito sa balikat at tanong niya. Totoo ba ang sinabi ng hayop na si Xian tungkol sa iyo? Gulat na sagot ni Xiaoyun. Si Xian. Hindi ko siya nakita mula nang ikulong ako. Nagulat si Pan Wei. Ganun ba? Kung ganoon, paano ka nakatakas? Ngumiti ng bahagya si Xiaoyun habang sinagot ang tanong. Ang aking ama ang naaawa sa akin at hinayaang ako ay makatakas ng palihim. Napatawa si Pan Wei at may halong galit na sinabi. Tila natanto na ng aking ama biyenan na ang pamilya Xi ay talagang kainahinala. Sa wakas, inaamin na niya ako. Napasimangot si Xiaoyun at sinabing ikaw talaga, walang iya ka pa rin. Muling nagsalita si Pan Wei, puno ng kumpiyansa at apoy ang kanyang tinig. Xiaoyun, sa nakaraang mga araw ay masigasig akong nagsanay ng aking martial arts. Malapit ko nang tuluyang burahin ang buong pamilya Xi mula sa mundong ito. Hindi mo ako sasalungatan sa layuning ito, hindi ba? Tinitigan siya ni Xiaoyun, puno ng damdamin ang kanyang sagot. Paano kita masisisi? Ang pamilya Xi ay kasuklam-suklam din para sa akin. Sa bawat sugat na iniwan nila, nararapat lamang na bayaran nila ng kanilang dugo. Bigla, isang kakaibang tinig ang narinig mula sa labas. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang alamat ng umaapaw na tiyaan ng Mortero. Nanlaki ang mga mata ni Pan Wei at galit na sumigaw. Ang tinig na iyon, si Xian ba ito? Sa labas, naroon si Xian at ang kanyang ama, si Xizin na may mapanirang ngiti sa kanilang mga mukha. Sinabi ni Xian. Sinabi noon na may kagustuhan akong maglakad sa kabukiran. Hindi ba totoo yun, Xiaoyun?
Pagalit na sumigaw si Pan Wei at sabay sambit, manahimik ka, Xian. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Ngumiti si Xian at sinabing, gusto mo talagang malaman. Siyempre, dahil sa kanya itinuro niya si Xiaoyun. Nagulat si Pan Wei at mabilis na nilingon si Xiaoyun. Sumabog ang galit sa kanyang boses. Ikaw na hampas lupa, talagang pinagkanulo mo ako. Noon pa man, kabit ka na ni Xian. Kuya Pan Wei, hindi ako. Hindi ko ginawa ang anuman. Sagot ni Xiaoyun na nanginginig. Ngunit sa galit, sinampal siya ni Pan Wei ng malakas at natilapon siya. Nakangising sinabi ni Xian. Hindi ka ba medyo masyadong magalit? Hindi ko pa nga nasisimulan ang maling balak ko, pero binugbog mo na siya. Kung ang mga lobong tao ay pumatay kagaya mo, talo na sila ng ilang segundo. Sa gitna ng tensyon, tumawa si Pan Wei, at kasabay nito'y sumambulat ang kanyang malakas na aura. Itinuro niya si Xian at buong yabang na sinabi. Sa katotohanan, matagal ko nang pinawalang bisa ang tagong lakas ko na sinelyuhan ng Finger of Vajra ng pamilya Xi. Ngayon, hindi lang iyon ang aking pinagtagumpayan, natutunan ko rin ang sikreto ng pag-ikot ng panloob na enerhiya. Dahil dyan, ang lakas ko ay tumaas ng higit sa inyong inaakala. At tanging katotohanan ay ito, ang martial art ng pamilya Xi ay talagang mahusay, ngunit sayang, kayo ay hindi nararapat. Mga basura lamang kayo na hindi makakapantay sa akin. Ngayon na naangkin ko ang aking kamanghamanghang kapangyarihan, tama ang dating ninyo, dahil susubukan ko ito sa inyong mga leeg. Ngunit hindi nagpatalo ang ama ni Xian. Isang malakas na aura ang pinalabas niya, bumalot sa paligid at tila hinamon ang lahat ng kalakasan ni Pan Wei. Sa nakagigimbal na tinig, sumigaw siya. Pan Wei, ikaw na baluktot na aso. Nasa dulo ka na ng buhay mo, ngunit hindi mo pa ito nalalaman. Ngayon ay makikita mo ang tunay na kapangyarihan ng isang Xi. Sa kabila ng tumitinding tensyon, tumawa si Xian. Sa ilalim ng matinding presyon, tila nagningning ang kanyang mga mata at sumambulat ang kanyang malupit na tiwala sa sarili. Ang bawat salita niya'y puno ng kapangyarihan at pangangibabaw. Sa katunayan, siya nga ay karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos. Ang kabilisan ng kanyang pag-unlad ay hindi mapantayan. Ngunit huwag kayong mag-akala na ako'y hindi naghanda para sa sandaling ito. Matagal ko ng pinlano ang hinaharap, at ako na ang magbubukas ng higit na kamalayan. At napatawa si Xian at nagbitaw ng huling salita. Ang bilis ng pag-unlad mo, Pan Wei. Pero hindi mo alam na matagal na akong naghanda para dito. Ngayon, oras na para tapusin ang lahat ng ito. Ngayon, mga Ginoo at binibini, kung may plano kayong maghiganti, ano pa ang hinihintay ninyo? Ang aking kapangyarihan ay nakahanda na para sa inyong hamon. Ngunit magmadali kayo, sapagkat ang inyong pagkakataon ay hindi magtatagal.